Bakit ganito ang sabaw? Yan ang laging sinasabi ng biyenan ko sabay basa ng sandok sa kaldero. 20 taon na tayo makasama, pero hanggang ngayon, ganyan pa rin ang gawa mo. Mula alas 5 nga, madaling araw. Napapakulo na ako nga, buto-buto para sa sabaw ngami. Basang-basa na nga, pawis ang likod ko sa pakmamasa ng arena para sa pansit. Pero ang tanging nakukuha ko lang ay isang malalim na buntong hininga mula sa kanya. Alam kong gusto mong umuwi sa pamilya mo. Ang taong may asawa na, hindi na dapat lagi naahanap sa nanay niya. Naramdaman ko ang painit na sulo ng mga mata ko. 20 taon na ang lumipas. Ni minsan, hindi ako nakauwi sa amin. Ganyan ang buhay ko sa loob ng 20 taon. Hanggang sa isang araw, inabot sa akin na biyenan ko ang isang lumang lata ng biswi. 3 salita lang ang sinabi niya, dalhin mo ang sabaw. Nang buksan ko ang lata, napaluhod ako sa sahig. Ang kwentong ito ay nasimula 20 taon na ang nakararaan. 25 taong gulang ako ng maasawa. Ang bahay na nilipatan ko ay ang mismong tindahan ng Mami Emiki ng biyenan ko. Sa buong bayan, walang hindi nakakakilala sa Mami na tinda niya. 4 na dekada na siyang nakatitanda sa parehong pwesto. Sa unang araw ko bilang manugang, dinala agad akong biyenan ko sa kusina. Bukas, alas 5 madaling araw, bawal ang mahuli. Iyon ang bungat niya sa akin. Walang pakbati, walang kumusta. Alas 5 nga madaling araw. Iyon ang simula ng lahat. Mula noon, 20 taon, walang mintis, akong gumigising bago pumuto ang araw. Habang nakmamasa siya ng Miki, ako naman ang nakbabantay sa kumukulong sabaw ng baka. Kapag gumagawa siya ng pansit, ako ang naghihiwa ng mga sangkap at naghahanda ng mga pampalasa. Pagkatapos ng benta sa tanghali, maghahanda na naman para sa hapunan. Pagkatapos ng hapunan, hugas na sangkatutak na pinggan. Tapos, maghihiwa ulit na magulay at kana para sa susunod na araw. Lampas alas 10 ng gabi bago ko maalis ang aking tapis. Walang araw na hindi basang-basa ng pawis ang likod ko. Walang lami na hindi nakbita ang mga kamay ko. Kapag init, parang naubusan ako ng hininga sa harap ng malaking kaldero. Kapag malamig ang panahon, namamanhit ang nga daliri ko sa lamig ng tubig sa madaling araw. Pero ayos lang sa akin. Akala ko kasi, dahil pamilya kami, normal lang na matulungan. Ang totoong mahirap ay hindi ang pagod sa katawan. Ni minsan, hindi nasabi ang biyenan ko na magaling ang ginagawa ko. Kapag tinitikman niya ang timple ko sa sabaw, laging umiiling. Matabang sasabihin niya. Kapag inulit ko, sasabihin naman niyang maalat. Kapag gumawa akong ulam, kukuha siyang kaunti at sasabihin, ipapakain mo ba ito sa masukin natin? 20 taon. 20 taon na ni isang beses, wala akong narinig na papuri. Nung una, gusto kong mapatunayan ang sarili ko kaya mas pinabutihan ko. Alas 4 pa lang, gising na ako para maghanda. Inaayos ko ng paulit-ulit ang timple ng sabaw, pero pareho pa rin ang sagot niya. Malayo pa, pakalipas ng 5 taon, sumuko na ako. Pakalipas ang 10 taon, namanhit na ako. Pagkalipas ng 20 taon, nawalan na akong paasa. Naisip ko, isa lang akong tagaluto sa tindahang ito, hindi isang manugang. Nang tanggapin ko iyon, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Ang pinakamahira sa lahat ay ang pangungulila sa pamilya ko. 2 taon matapos akong makasal, napaalam ako noong araw Pasko na gusto kong umuwi sa probinsya na bago ang timple ngang mukha ngang biyenan ko. Sino ang magbabantay sa tindahan kapag Pasko? 2 araw lang po, naipakiusap ko ang taong may asawa na umuwi pa ba sa nanay niya kapag Pasko. Mula noon, hindi na ako naglakas loob na mapaalam. Minsan, nakiusap ako sa asawa ko, kausapin mo naman ang nanay mo para sa akin. Kahit isang araw lang. Alam niyo ba kung ano ang sagot ng asawa ko kapag maganda na ang timple niya, kakausapin ko, hindi na dumating ang araw na gumanda ang timple niya? Ang 2 taon ay naging 5 taon, naging 10 at naging 20 taon.
Minsan, tumatawa ako sa nanay ko sa probinsya. Gusto ko lang marinig ang boses niya. Nay, ako po ito. Oo, anak, kamusta po ang pakiramdam niyo, Nay? Ayos lang. Marami ka bang ginagawa? Sige, ibababa ko na. Lagi siyang na mamadaling ibaba ang telepono. Madalas hindi man lang umaabot ng kalahating minuto ang pausap namin. Naisip ko baka wala na rin pakialam ang nanay ko sa akin. Sumama ang loop ko. Sumama ang loop ko sa biyenan ko, sa nanay ko at sa asawa ko. Pero nalaman ko lang ang katotohanan pakalipas ng 20 taon. May kakaibang ugali ang biyenan ko. Tuwing unang Sabado ng buwan, umaalis siya ng tindahan. Bibili ako nga sangkap. Iyon lang ang sasabihin niya at alis na siya ng maaga. Ang ipinagtataka ko, pauwi niya, wala naman siyang dalang sangkap. Minsan, nadadala siya ng malaking kaldero, pero pauwi niya, walang laman ang kaldero. Nasaan po ang binili ninyo? Wala. Bakit ninyo dinala ang malaking kaldero? Bakit ba ang dami mong tanong? Iyon lang ang isasagot niya. Sa loob ng 20 taon, buwan-buwan siyang napapaalam na bibili ng sangka, pero laging umuwing walang dala. Natataka ako, pero dahil magagalit siya kapag natanong ako, hinahayaan ko na lang. At ang sabaw. May isang araw sa bawat buwan na napakaraming ipinapakulong sabaw ang biyenan ko. Doble sa pangkaraniwan, 2 malaking kaldero ang nakasalang. Ganun po ba karami ang inaasahan nating kakain ngayon? Marami kaya nga ako nagpapakulo. Pero kapag tapos na ang benta, nawala ang isang buong malaking kaldero ng sabaw. Baka itinapon niya naisip ko, ang nga ulam na kapag tataka rin. Minsan, pinapaluto niya ako nga ulam na walang kinalaman sa listahan ng aming nga tinda. Magluto ka ng pinangat na laing, gumawa ka nga asara, magluto kang sinigang na baboy, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ng pinangat na laing sa tindahan ng mami. Isasama po ba natin ito bukas? Anong bukas? Paksasanay lang yan? Paksasanay. Dahil inutos niya, ginawa ko, pinabutihan ko ang pagluluto, pero kinabukasan, nawawala ang nga ulam na iyon. Inilagay ko sa loob ng kalamigan, pero pagising ko wala na. Nay, nasaan po yung pinangat na niluto ko kahapon? Napanis kaya itinapon ko na. Imposibleng mapanis iyon dahil bagong luto ko lang at inilagay ko pa sa lamig. Tuwing Pasko at Bagong Taon, ganun din, nagbabalot ang biyenan ko nga maraming pagkain. Kaldereta, pansit malabon, lechon kawali, mga kakanin, napakarami para kanino po ito sa simbahan. Ipamimigay ko, huwa mo nang intindihin. Taon-taon ganyan ang ginagawa niya. Hindi ako makawi sa amin tuwing Pasko, pero siya nagdadala ng pagkain sa simbahan. Naisip ko sa sarili ko, hindi nga kami makakain nga masarap na handa. Ano kaya ang kinakain nga magulang ko sa probinsya ngayon? Nakaramdam ako nga matinding awa sa sarili ko. May isa pang nakapatataka, hindi kailanman napupunta sa pagamutan ang biyenan ko. Kahit panay ang hilot niya sa kanyang nga tuhod, laging sinasabi ayos lang ako, hindi naman masakit. Buong araw siyang nakatayo sa tindahan kaya natural lang na sumaki ang tuhod niya. Minsan ika-ika na siyang maglakad. Nay, mapatingin na po kayo sa manggagamot. Sayang ang pera, ayos lang ako. Kahit ang asawa ko ang magsabi, hindi siya nakikinig. Nay, pumunta na tayo sa pagamutan. Huwa kang maingay diyan, magati ka na lang nga ibinabenta natin sa labas. Iyon ang isasagot niya. Hindi rin siya sumasakay nga arkilang sasakyan, medyo malayo ang sakayan ng pampasaherong sasakyan. Ika-ika siyang naglalakad papunta ron. Nay, umakila na po kayo ng sasakyan. Makano rin ang pamasahe doon? Sayang, hindi naman kami nalulugi. Sa buong kali namin, kami ang pinakamalakas ang benta. Hindi ko maintindihan kung bakit napakatipid niya. Naisip ko na lang, sadyang kuripot lang talaga siya.
at ang lagayan ngang pera sa tindahan. Tuwing tapos ng benta sa buong buwan, siya mismo ang nabibilang ngang pera. Siya lang ang may hawak ngang susi, kahit ang asawa ko hindi niya pinapahawakan. Ako na ang bahala sa pera. Huwag na kayong makialam. Pero kahit malakas ang benta, parang walang natitirang pera. Napaka-imposible kung isipin ang kinikita namin sa isang buwan. Nay, parang wala po tayong kinita ngayong buwan. Tumaas ang presyo nga sangka. Ilang buwan na niyang sinasabi iyan. Tumaas ang sangkap, tumaas ang kuryente, may pinaayos. Iba-iba ang dahilan pero iisa ang resulta. Walang natitirang pera. Ganito ba talaga kaliit ang kita sa pangnenegosyo? Iyon na lang ang inisip ko. Ganon lumipas ang 20 taon. Gising ng alas 5 ng madaling araw, magmamasa, magpapakulong ng sabaw, maghihiwang ang gulay, magsisilbi sa makumakain, maghuhugas kang pinggan, maghanda para bukas. Pasapi nga alas 10 ng gabi, patay na ang ilaw tapos na ang araw ko, ang pamilya ko, nasulok na lang ng telepono, pabilis ng pabilis ang usapan naming na nanay ko habang lumilipas ang panahon. Nami mas nakita ni, ayos lang ako May ginagawa ka ba? Sige, ibababa ko na. Pagkatapos ng maikling tawag na iyon, upo ako sa isang sulok ng madilim na tindahan at tulalang mag-isip. Hindi ko matanaw ang probinsya namin mula rito, pero alam ko kung saang direksyon iyon. Titingin ako sa madilim na kalangitan sa labas ng bintana at sasabihin sa sarili ko, hindi na naman ako makakawi ngayon. 20 beses kong sinabi iyon, naging 20 taon na pala. Isang karaniwang araw nga matas noon, kasagsagan ng benta sa tanghali. Puno-puno ang tindahan at 4 na kaldero ang sabay-sabay na nakasalang sa kusina. Namamasa ng Miki ang biyenan ko habang nadadala naman ako ng mangko sa labas. Biglang may narini akong malakas na kalabo. Paglingon ko, nakatumba na sa sahi ang biyenan ko. Hawak niya ang kanyang isang tuhod, namumutla ang kanyang mukha at naiwan ang masa ng ari na sa ibabaw ng mesa. Nay, hindi ko napigilang sumigaw. Binitawan ko ang mga mangko at tumakbo palapit sa kanya. Pumasok din agad ang asawa ko mula sa labas. Nay, ayos ka lang, saan ang masakit? Susubukan sanang hawakan ng asawa ko ang braso niya pero tinabi niya ito. Ayos lang ako, tabi kayo. Hindi siya ayos. Namamaga ang tuhod niya. Ang kaliwang tuhod niya ay kasilaki ng isang mansana sa pamamaga. Nung ko lang nakita na gano'n na pala kalala ang tuhod ng biyenan ko. Nay, kailangan nating pumunta sa pagamutan. Naghihintay ang nga nakakain. Ihanda mo na ang pansit. Nakapos siya sa sahi habang sinasabi iyon, hawa ang namamagang tuhod. Hindi man lang iniisip ang sarili kundi ang pansit pa rin. Inalalayan siya ang asawa ko papunta sa isang silya. Paulit-ulit niyang sinasabing ayos lang siya pero hindi na siya makatayo. Ako na ang maisang nagluto noong tanghaling iyon. Hindi man ako kasing bilis niya pero nakahanda naman na ang sabaw. Nakaupo lang ang biyenan ko sa silya, nakatingin sa akin. Wala siyang sinasabi. Kahit isang reklamo o panunumbat, iyon ang mas nakakatakot. Kapag hindi nagsasalita ang biyenan ko, ibig sabihin may malalim siyang iniisip. Nang matapos ang paglilipit namin ng gabi, tinawa niya ako, Maria. Nagulat ako, hindi ko na maalala kung kailan niya huling tinawa ang pangalan ko. Laging hoy, o ikaw, o kaya, naman sisimulan niya agad ang utos niya, Ponay. Nakaupo pa rin siya sa silya. Tinitigan ako, kakaiba ang tingin niya, hindi malami. Hindi rin naman mainit. Paano ko ba ipapaliwanag? Parang may pinipigilan siya sa kanyang mata. Bukas, sarado ang tindahan. Po? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang tindahang ito ay hindi nagsasara kahit bumagyo o bumaha. 4 na dekadang hindi nagsasara ang tindahan na minanapan niya sa kanyang magulang. Bakit po? Masama po ba ang pakiramdam niyo? Huwag ka nang maksalita ng kung ano-ano. Pinutol niya ang sasabihin ko. Matagal siyang natahimik nang akmang maksasalita na ako, naunahan niya ako. Umuwi ka muna sa inyo bukas.
Parang tumigi ang pagtibok ng puso ko. Iyon ang unang beses sa loob ng 20 taon na narinig ko ang salitang pauwi mula sa bibig niya. Po, bingi ka ba? Sabi ko, umuwi ka muna sa pamilya mo. Natulala ako. Baka nak bibiro lang siya. Pero hindi siya ang taong mahilig magbirong ganito. Nay, bakit po biglaan? Anong bakit? Mataray na sabi niya sabay tayo mula sa silya. Ika siyang naglaka papunta sa bodega sa likod ng kusina. Naiwan ako nakatayo doon na parantut. Taininan ako nga asawa ko, taininan ko rin siya. Pareho kaming walang masabi, narinig namin ang paggalaw nga gamit sa loob ng bodega. May binubuksan siyang kahon. Pagkalipas na ilang minuto, lumabas siya. 2 kamay niyang hawak ang isang lumang latang ng biskwit. Latang parisukat tulad nung nga nilalagyan ng galyetas nun. Lumang-luma na ito. Putpot na ang nga gilid. Puno nga tibay na pandikit sa nga siwang at medyo nakaangat na ang takip. Inilapa ng biyenan ko ang lata sa harapan ko. Ano po ito? Buksan mo kapa, nandun ka na. Alam ko agad na ang tinutukoy niyang dun ay sa probinsya namin. Bakit po dun? Hindi po ba pwedeng dito ko nabuksan? Hindi. Hindi niya sinabi kung bakit. Laging ganyan ang biyenan ko. Hindi na papaliwana. Kinuha ko ang lata. Medyo mabigat ito. May narinig akong kumalantok sa loob. Parang manakapatong-patong na papel ang laman. Tumalikod ang biyenan ko at pumunta sa malaking palamigan. Pagbukas niya, naglabas siya ng isang malaking lalayan. Lalayan iyon ng sabaw, puno ng malapot at mainit-init pang sabaw ng baka. Yung sabaw na laging marami niyang pinapakuluan tuwing unang Sabado ng buwan. Inilapa niya ito ngang malakas sa ibabaw ng mesa. Taining na niya akong isang beses, dalhin mo ang sabaw, tatlong salita lang. Sa unang pagkakataon na pinayagan niya akong umuwi pakalipas ng 20 taon, iyon lang ang sinabi niya. Walang maingat ka sa biyahe. Walang kumustahin mo ang magulang mo. Dalhin mo ang sabaw. Naramdaman ko ang painit ng ilong ko, pero ngayon, hindi dahil sa lungkot. Nagalit ako. 20 taon niya akong pinaglingkod at ni minsan hindi niya ako pinawi tapos ngayon napapawiin niya ako kahit isang malambing na salita wala man lang. Hanggang sa huli, ganito talaga siyang klaseng tao. Walang ni kapiriting init sa katawan. Opo, alis na ako. Iyon lang ang sinabi ko at tumalikod na ako. Isang kamay sa latang ng biskwit, isang kamay sa mabigat na sabaw. Hindi na ako lumingon pabalik. Sana lumingon ako. Kung lumingon lang sana ako, nakita ko sana ang biyenan ko na nakasandal sa pada, kinakagat ang kanyang ngalabi habang pinipigilan ang paiyak. Hawak ng isang kamay ang namamagang tuhod at nakatingin sa pinto kung saan ako lumabas. Ngunit sa pagsakay ko sa malaking sasakyan papuntang probinsya kinabukasan, bitbit ang mahiwagang lata at ang lalagyan ng sabaw. Wala akong kamali-mali sa lihim na piling itinago ng aking biyenan sa loob ng 20 taon. Ano kaya ang laman ng lumang lata na ito na magpapabago sa buong pananaw ko sa buhay at magsisiwala sa katotohanan ng nakaraan? Umanda ang malaking pampas sa hirong sasakyan. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, yakap-yakap ang lumang lata ng biskwit habang ang mabigat na lalayan ng sabaw ay nakapatong sa aking kandungan. Napakabigat ng sabaw, halos mangawit ang aking braso sa paalalay dito sa bawat paglubak ng kalsada. Tumingin ako sa labas. Unti-anting nabago ang tanawin mula sa matataas na gusali at maingay na kalsada ng siyudad patungo sa malalawak na palayan at tahimik na mapuno. 20 taon na ang nakararaan na huli kong tahakin ang daang ito. Noon pabalitat ang direksyon. Nakasakay ako sa likod ng isang truck kasama ang kagamitan ko bilang isang bagong kasal, puno kabel at peasa. 25 taong gulang pa lamang ako noon. Ngayon, nakbabali ako bilang isang babaeng may edad na pagod at puno nga tanong. Tahimik sa loob nga sasakyan, ilan lamang kaming nga pasahero, may naririnig akong humihili sa likuran at mahinang musika mula sa radyo ng super.
Habang pinakmamasdan ko ang nga pamilya na bukirin na dinadaanan namin, hindi ko mapigilang isipin ang aking nga magulang. Tumanda na kaya ng husto ang nanay ko? Natatanim pa kaya ang tatay ko sa liko bahay? Kulay aso pa rin kaya ang pintuan ng aming bakuran? Habang naisip ko ang maito, muling nag-init ang aking mamata. 20 taon, napakahabang panahon para mawalay sa mga taong nabigay sa aking ang buhay. 20 taon na halos wala akong naging balita kundi ang mga maikling tawa na laging na mamadaling ibaba. Makalipas ang mahigit 2 oras ng biyahe, bumaba ako sa sakayan ng aming bayan. Mula doon, kinailangan ko pang sumakay ng mas maliit na sasakyan patungo sa aming nayon. Mabato at maalikabo ang kalsada. Bawat pealon ng sasakyan ay ramdam na ramdam ng aking likod. Bit-bit ko pa rin ang mabigat na sabaw at ang mahiwagang lata. Tumataga ta ang pawis ko kahit hindi naman gaanong mainit ang panahon. Habang nakatingin sa labas, napansin ko ang malaking pagbabago sa aming lugar. Lumiit ang nga palayan. Maraming bahay ang inabandona, sira ang nga bubong at nabalot na nga matataas na damo ang nga bakuran. Tumatanda rin pala ang isang lugar, mas mabilis paminsan kaysa sa nga tao. Nang bumaba ako sa bunga ng aming nayon, 10 minutong lakaran pa ang kailangan para makarating sa aming bahay. Humabang ako, huminto para mapahinga, tapos humabang ulit, napakabigat ng sabaw. Sa bawat paginto ko para punasan ang aking pawis, biglang pumasok sa isip ko ang biyenan ko. Siya ba ang nadadala nito buwan-buwan? Ang 70 taong gulang na babaeng may namamagang tuhod, tinataha ang mahaba at nakakapagod na bayaheng ito, bitbit ang napakabigat na lalagyan ng sabaw. Impossible! Naisip ko, bakit naman niya gagawin iyon? Pinili ko ang aking ulo para alisin ang kaisipang iyon at napatuloy sa paglalakad. Pagliko ko sa kanto, natanaw ko ang aming bahay, napahinto ako, hindi na kulay asul ang pintuan ng bakuran. Pininturahan na ito ng berde, bagaman bakas pa rin ang lumang asul sa mga bahaging natuklap na ang pintura. Parang bumaba ang padang bakuran o baka sadyang tumangkat lang ako sa aking paningin dahil sa tagal ngang panahon. Sa gilid ng pintuan, may mga halamang nakapaso, mga dilaw na bulaklak, paboritong bulaklak ng nanay ko. Nang makita ko ang maiyon, parang nanghina ang aking matuhod. Nandito pa rin siya, buhay pa ang nanay ko at nandito pa rin siya. Itinula ko ang pintuan. Tumuno ito ng nakakakilabot na iyak ng lumang kahoy at bakal. Ganun pa rin ang tuno nito tulad ng dati. Bumungat sa akin ang aming maliit na bakuran. Ganito ba talaga ito kaliit? Sa alaala ko, napakalawa nito. Sino iyan? Isang pamilya na boses ang narinig ko mula sa loob. Narinig ko ang mabibigay at mababagal na yaba papalapit sa pintuan ng bahay. Lumabas ang isang lalaki, ang tatay ko, kuba na siya. Ang tatay kong kilala ko na laging tuwid ang likod, matikas at malakas mabungkal ng lupa, ngayon ay kuba na at halatang nang hihina. Halos wala na siyang buhok kundi ilang hiblang puti sa gilid. Tay, tawa ko, nabasa ang boses ko. Tumayo ang tatay ko sa bungat ng pinto, nakatingin sa akin. Pinaliit niya ang kanyang nga mata para maanina kung sino ang nasa labas. Malabo na yata ang kanyang paningin. Maria, ikaw ba iyan, anak? Opo, tay. Ako po ito. Nangini ang ngalabi na tatay ko. Binukan niya ang kanyang bibi para maksalita ngunit walang lumabas na tunog. Humabang siya pababa ng hagdan ngunit nawalan siya ng balanse. Binitawan ko ang lalagyan ng sabaw at ang lata at mabilis akong tumakbo para saluhin siya. Tay, dahan-dahan po, niyakap ko ang kanyang braso. Napakanipis nito, parang buto at balat na lamang. Ito ang mabraso na bubuhat sa akin nun. Anak ko, Maria ko, sambit niya habang tuluyang nabasa ang kanyang tinik. Nasaan po ang nanay? Nasa loop. Saglit. Lumingon ang tatay ko sa loop at sumiga. Ang boses niyang nakakayani nun, ngambong na yun, ngayon ay mahina at pause na. Asawa ko, nandito si Maria. Narinig ko ang kaluskos mula sa loob.
Matagal bago bumukas muli ang pinto, dati kapak tinatawa siya, mabilis siyang lumalabas. Ngayon, narinig ko ang tunog nga paa na parang kinakalat ka sa sahig. Lumabas ang nanay ko. Puting-puti na ang kanyang buhok, wala nang natirang itim. Lumiit ang kanyang mukha, lubog ang mapisngi, at malalim ang mata. Ngunit nang makita niya ako, lumaki ang matang iyon. Maria, anak ko. Hindi ko na napigilan, bumuhos ang lahat ng luhang pinipigil ko, tumakbo ako paakyat sa hagdan at inakap ko siya ng mahigpit na pagkaliit na niya. Dati, mas matangkat siya sa akin pero ngayon hanggang dibdib ko na lamang siya. Anak ko, dumating kena, narito kena, anak ko, tinapik-tapik niya ang akin likod na pagkagaan ng kanyang ngekamay, walang lakas, ngunit punong-punong ng pananabik. Motogo kaming na Jacob. Umiyak ako ng umiyak sa balikat niya habang ang tatay ko ay nakatayo lamang sa aming tabi, tahimik na hinahagot ang aking buhok. Wala akong pakialam kahit marami kaming sinayang na panahon, ang mahalaga ay makakasama na kami muli. Kumain ka na ba? Iyon ang unang itinanong ng nanay ko nang kumalma na kami. Napangiti ako ng mapait. Ganyan din ang laging tanong ng biyenan ko. Parehong salita, puro napakalaki nga pagkakaiba sa nararamdaman ko, hindi pa po sagot ko, pumasok ka na. Ipagahanda kita ng makakain. Amang tatayo ang nanay ko ngunit may isang babaeng mabilis na lumapit para alalayan siya. Isang babaeng nasa 50 taong gulang, nakasuot ng simpleng damit at pamilyar sa makilos ng nanay ko. Ayan, siya pala ang anak ninyo. Nakangiting sabi ngang babae. Sino po kayo? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko siya namumukhaan. Hindi siya taga rito sa aming nayon. Ako po ang tagapaalaga ng nanay ninyo. Tagapaalaga? Lalo akong nagtaka. Paanong makakaroon ng tagapaalaga ang mga magulang ko? Wala naman kaming sapat na salapi para makbayad ng ganito. Naktatanim lamang ng kaunting gulay ang tatay ko para may makain sila. Sino po ang napadala sa inyo rito? Saglit na naalangan ang babae. Tumingin siya sa nanay ko bago sumagot, ang biyenan po ninyo. Ang biyenan ko, uli ko, pakiramdam ko ay nabingi ako saglit. Opo, ilang taon na rin po niya, akong pinapasweldo para bantayan at alagaan ang mga magulang ninyo. Buwan-buwan po siyang napapadala ng aking sahod. Nang ginaang aking makatuhot at napaupo ako sa kahoy na sahag aming bahay, hindi mari paanong ang biyenan kong ni ayaw gumastos ng pamasahe sa sasakyan ay mababayad ng isang tagapag-alaga sa loob ng ilang taon. Bago pa man ako makapagsalita muli, may narinig akong boses mula sa labas ng bakuran. Maria? Ikaw ba iyan? Lumingon ako ay nakita ko ang ginanamay-ari ng maliit na tindahan sa aming kanto. Kilala ko siya mula pa noong bata ako. Opo, ako nga po. Naparito po ako para bisitahin sila nanay. Aba, mabuti naman at nakadalaw ka. Akala ko ba ay tuwing unang Sabado lang ang buwan may bumibisita rito. Wala ngayon ang biyenan mo ah. Laging nandito iyon tuwing unang Sabado, bibit ang isang malaking lalagyan na bibigay pa sa akin ng nga ulam na luto raw ng manugang niya. Yung pinangat, yung atsara, napakasarap mong magluto. Parang tumigil ang paikot ng mundo ko. Yung sabaw na niluluto niya buwan-buwan. Yung mga ulam na pinapagawa niya sa akin at kinabukasan ay biglang nawawala. Lahat na iyon dinadala niya rito, ibinibigay niya sa mga magulang ko. Tiningnan ko ang latang ng biswit na nakapatong sa labas. Dahan-dahan kong binaling ang aking tingin sa aking tatay. Nakayuko lamang siya. Iniwasan ang aking nga mata. Tay, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito ang niluto ko? Bakit napapadala ng tagapaalaga ang biyenan ko? At bakit sinabi ng biyenan ko na dito ko lamang buksan ang lumang lata na iyan? Ano bang totong nangyari sa loob ng 20 taon na wala ako ano ang sikretong nakatago sa loob ng latang iyan?
Naupo ang tatay ko sa sahi, nagawa sa kawayan, huminga siya ng malalim, tila kumukuha ng lakas para sabihin ang salitang matagal na niyang kinikimkim. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mata ay puno ng lungkot at pasasalamat na hindi ko maunawaan. Anak, sabi niya, ang bahay na ito, ang biyenan mo ang nabayad ng uperito. Nanigas ang buong katawan ko po, paano? Nang maasawa ka 20 taon na ang nakararaan, sinabi sa akin ng may-ari ng lupa na dodoblehin niya ang upa, wala akong malapitan, wala akong sapat na kita mula sa patatanim. Naisip ko na baka kailanganin naming lisanin ang bahay na ito. Ngunit isang araw, dumating ang biyenan mo. Inabot niya sa akin ang isang sobra. Ito na raw ang bayad para sa upa. At tuwing mapapalit ang kasunduan, siya mismo ang pumupunta rito para pumirma. Hindi ako makapagsalita. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Hindi lang iyan, Maria. Patuloy ang tatay ko. Ang nanay mo, 7 taon na ang nakararaan. Kinailangan siyang operahan dahil sa malalang sakit. Alam ko iyon, nabanggit sa akin nun sa telepono, pero hindi ako nakawi dahil sabi ng biyenan ko ay napakaraming ginagawa sa tindahan, ang pambaya sa pagamutan, ang ngagamot, ang tagapaalaga, lahat ng iyon. Biyenan mo ang umako. Tay, makano po ba ang nagastos? Nangingini kong tanong, malaki, anak. Kahit ubusin ko ang buong buhay ko sa pakbubungkal ng lupa, hindi ko iyon mababayaran. Ayaw ko sanang tanggapin noong una. Nakakahiya. Pero sinabi sa akin ng biyenan mo, hindi raw galing sa kanya ang pera, pera mo raw iyon. Iyon daw ang pinahirapan mo sa loob ng 20 taon sa pagluluto ng sabaw at pagmamasa ng Miki. Ibinibigay lang niya sa amin dahil iyon ang para sa iyo. Bumasa ang mga luha sa aking mga pisngi, hindi ko na pinunasan. Buwan-buwan siyang bumabiyahe papunta rito, anak, 8 oras na balikan. Sumasakay siya sa pinakamurang sasakyan kahit na masakit ang magtuhod niya. May daladalang malaking lalagyan ng sabaw na paborito nanay mo at mga ulam na ipinagmamalaki niyang ikaw mismo ang nagluto. Wala akong ibang magawa kundi ang umiyak. Kinuha ko ang lumang lata ng biskwit na ipinadala sa akin ng biyenan ko. Nangingini ang aking magkamay nang tanggalin ko ang mamatitibay na pandikit sa gilid nito. Nang mabuksan ko ang takip, bumunga sa akin ang patong-patong ng mga papel. Kinuha ko ang nasa pinakaibabaw. Mga kasulatan iyon ng paggupa sa bahay namin, nakapangalan sa tatay ko, ngunit sa ibaba nandun ang pirma ng biyenan ko bilang tagapanagot. Hindi lang isa, kundi maraming kasulatan. Bawat pag-renew kontrata sa loob ng 20 taon, siya ang pumima. Sa ilalim ng kasulatan ay isang makapal na bungkos na mga resibo mula sa pagamutan. Nakatali ito ng goma na napatiaga ng hawakan ko dahil sa katandaan. Tiningnan ko ang resibo, bayak sa pa-opera, bayak sa gamot, bayak sa higaan sa pagamutan. Lahat ay nakapangalan sa biyenan ko. Bawat sentimo na nakdutong sa buhay ng nanay ko, siya ang nakbayad. Sunod kong kinuha ang isang maliit na aklat ng impok mula sa isang bangko. Pagbukas ko, nakapangalan ito sa nanay ko. May nakasingit na maliit na papel doon. Sulat kamay ng biyenan ko. Pambili ng gamot ng balae ko hanggang sa makawi si Maria. 2 linya lang, puro parang piniga ang puso ko nang mabasa ko. Alam niyang darating ang araw na makakawi ako. At habang wala ako, siniguro niyang mabubuhay ang magulang ko. Sa kailaliman ng lata, may 3 maliliit na talaan, puno ng sulat ang pahina. Nang buksan ko ang una, nakita ko ang listahan ng ginastos niya buwan-buwan, upa sa bahay, sahod ng tagapag-alaga, pambili ng gamot, pamasahe. Lahat ay nakalista ng mayos. Pero ang nakapapaduro sa akin ay ang pinakahuling linya sa bawat buwan sa loob ng 20 taon. Para sa sarili, wala.
Enero, para sa sarili, wala. Pebrero, para sa sarili, wala. Wala siyang ginastos kahit isang kusing para sa sarili niya. Ang nga silang sapatos na hindi niya pinapalitan. Ang patanggi niyang umarkila ng sasakyan. Ang painda niya sa sakit ng kanyang nga tuhod nang hindi napapatingin sa manggagamot. Naktipi siya na naktipi para may bigay sa pamilya ko. Sa pinakailalim ngang lata, may isang lukot na papel, parang itinapon na ngunit pinulot at inayos muli. Sulat ito ng nan ko para sa biyenan ko. Binasa ko ito. Balae, maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko at sa bahay namin. Pakiusap, huwag mo nang sabihin kay Maria ang kalagayan ko. Kapag nalaman niya, mag-alala siya at baka hindi siya makapagtrabaho ng maayos diyan. Ayaw kong maging pabigat sa pagsasama nila ng asawa niya. Ako na ang nakikiusap, itago mo na lang sa kanya. Kaya pala laging nak mamadaling ibabang ng nanay ko ang telepono kapak tumatawa ako. Takot siyang maiyak, takot siyang mabuking na may sakit siya at ina ko lahat iyon ng biyanan ko. May isa pang nakasulat sa likod ng lukot na papel. Sulat ito ng biyanan ko. May nga mansa ng luha sa ibabaw nga letra. Patawad, manugang ko. Nakiusap ang nanay mo na bantayan ko sila at huwag. Sabihin sa iyo na may sakit siya. Kaya ako na ang pumunta. Ako na ang gumana sa dapat mong gawin. Patawad kung hindi ako naging mabait sa iyo. Kung pinuri kita, baka lumambot ang puso mo at mas lalo mong gustuhing umuwi. Kung nangyari iyon, mas lalo ka lang mahihirapan dahil wala kang magagawa sa sitwasyon nila. Kaya naging malupit ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Pero ngayon, hindi na kaya ng tuhod ko. Ikaw na ang magdala ng sabaw. Ikaw na ang magmasa. Ang huling pangungusap na iyon. Ikaw na ang magmasa, hindi pala tungkol sa paggawa ng miki sa tindahan iyon. Ibig sabihin niya, ako na ang bumalik at mag-alaga sa sarili kong mga magulang. Dahil hindi, na niya kaya. Dahil bumigay na ang mantuhod niya sa paakyat panao sa magkasasakyan sa loob nga 20 taon para lang bisitahin ang nanay at tatay ko. Napahagulgol ako, niyakap ko ang papel na iyon sa aking dibdib at umiyak ako ng buong lakas. Ang dami kong sinayang na panahon sa pagkamuhi sa kanya. Gabi-gabi akong umiyak sa madilim na sulok ng aming tindahan dahil sa tingin ko ay wala siyang puso. Yun pala, habang sinusumpa ko siya namang matiyagang sumasakay sa murang sasakyan. Tinitiis ang matinding kirot sa tuhod, bitbit ang napakabigat na sabaw para lang buhayin ang aking nga magulang hanggang kailan ako nabula ng sarili kong hinanaki. Pakalipas nga ilang oras na paiyak, dumilim na ang kalangitan. Nakaupo pa rin ako sa sahi habang tahimik na nakabantay sa akin ang tatay ko. Tiningnan ko ang telepono sa aking bulsa. Kailangan ko siyang tawagan. Kailangan kong makausap ang biyenan ko. Nanginginig ang aking madaliri nang pindutin ko ang kanyang numero. 3 beses itong naring bago niya sinagot. Ano? Bungat niya sa kabilang linya. Ganun pa rin. Malami, walang emosyon at maikli. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig ko ang panginginig ng kanyang boses. Ano kaya ang sasabihin ko sa babaeng sumalo na lahat ng bigat na dapat sana ay sa akin? Paano niya tatanggapin ang pahingi ko ng tawad makalipas ang 20 taong paakala kong siya ang pinakamasamang tao sa mundo? Nay, tanging iyon lamang ang lumabas sa aking bibig. Basa ang aking tinig. Nakarating ka na ba? Tanong niya, nahilo ka ba sa bayahe? Lalo akong napaya sa loob ngang 20 taon. Ngayon lamang niya itinanong kung nahilo ako sa bayahe. Kumain ka na ba? Dada pa niya. Opo, sinungaling ko. Alam ko magagalit siya kapag nalaman niyang wala pa akong kinakain. Naibigay mo na ba ang sabaw? Hindi pa po, Nay. Mamayang gabi ko pa po ihahanda para sa kanila.
Kapah nagpakulo ka, unahin mo ang sibuyas. Gustong nanay mo ang amoy ng sibuyas. Parang pinupo ang dibdib ko. Alam niya. Alam niya ang gusto ng nanay ko dahil sa loob ng 20 taon. Siya ang naghahanda nito para sa kanila. Opo, Nay. Mabuti kung ganun. Ibababa ko na? Huwag, Nay. Pigil ko, Nay. Nabuksan ko na po ang lata. Tumahimik sa kabilang linya, walang anumang ingay. Kahit ang pahinga niya ay hindi ko marinig. Matagal. Tiningnan ko ang telepono para siguraduhin hindi naputol ang tawag. Naroon pa rin siya. Nay! Nandiyan pa po ba kayo? Anong nalaman mo? Bago ang boses niya. Nandun pa rin ang pagiging mataray pero parang numipis ito. Lahat po sagot ko, lahat-lahat po, ang upa sa bahay, ang bayarin sa pagamutan, ang aklat ng impo sa bangko, ang ngatalaan, ang sulat mo, Nay. Mas mahabang katahimikan. Sinubukan kong pigilan ang aking pag-iyak dahil alam kong ayaw niyang may umiyak. Nawawalan daw siyang gana kapag may umiyak sa harap niya, pero hindi ko nakayanan. Nay, 240 beses sa loob ng 20 taon, 240 beses kayong bumiyahe papunta rito. Kahit masakit ang tuhod ninyo, 8 oras na balikan. Hindi kayo gumastos kahit isang kusing para sa sarili ninyo. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Makalipas ang mahabang katahimikan, sumagot siya. Napakabagal ng kanyang pagsasalita. Nakiusap ang nanay mo. Iyon lamang ang sinabi niya. Nakiusap siya na ako muna ang tumingin sa inyo. Huwag ko raw sabihing may sakit siya dahil baka mas mahirapan ka. Nangingini na ang kanyang boses. Sa buong buhay ko, ngayon ko lamang narinig na mangini ang boses niya. Ang boses na nagutos sa kusina, hindi kailanman nangini. Kaya ako na ang pumunta. Ako na ang gumanap. Wala akong ginawang kakaiba. Iyon ang dapat gawin ng isang biyenan. Huwag kang umiyak. Sinabihan niya akong huwag umiyak. Ngunit rinig na rinig ko ang pag-ibig niya. Umiyak din po kayo, Nay. Hindi ako umiyak. Hindi ako umiyak. Ibababa ko na, naputol ang tawa. Tiningnan ko ang telepono. 4 na minuto at 37 segundo, napakali para sa 20 taon na pagsasakripisyo. Ibinaba ko ang telepono at muling yumuko sa sahig na kawayan. Ang lamig ng sahig ay tumagos sa aking no. Hindi lamang ako nakonsensya dahil sa mga ginawa niya, nakonsensya ako dahil alam ko ang totoo sa sarili ko. Pwede naman akong umuwi, pwede akong magpaalam ng maayos, ipilit na uwi ako kahit isang araw lang. Ngunit hindi ko ginawa. Bakit? Dahil natatakot ako. Natatakot ako makita ang hirap ng aking mga magulang at hindi ko makayanang bumalik sa tindahan, sa pagmamasa ng Mickey, sa pagising ng alas 5 ng madaling araw. Ginamit kong dahilan ang pagiging mahigpit ng biyenan ko para patakpan ang sarili kong karuwagan. Alam iyon ng biyenan ko. Alam niyang hindi ko kaya siya ang sumalo. Ang bigat ng katotohanan iyon ay mas masakit kaysa sa anumang panunumbat. Nanatili ako ron ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw na iyon, ipinagluto ko ng sabaw ang aking mga magulang. Sinunod ko ang turo ng biyanan ko. Inuna ko ang sibuyas. Nahigupin na nanik ko ang sabaw. Ngumiti siya ay sinabing, lasa-lasa ko ang luto na balay ko. Nanginig ang kamay ko habang hawa ang sandok. Parehong sabaw, parehong rekado, ngunit ang taong nakdala ay iba. Ipinagluto ko rin sila ng maulam na laging ipinapasubo sa akin ng biyanan ko noon. Ang pinangat, ang atsara. Habang kumakain ang tatay ko, sinabi niya ganitong-ganito ang lasa ng nga dinadala rito ng biyanan mo. Lagi niyang ipinamamalaki, gawa raw ito ng manugang niya. Napaluno ako na lawi. Hindi ko matikman ang sarili kong luto. Sa harap ko, puro panlalay ang natatanggap ko sa kanya. Ngunit sa likod ko, sa harap ng ibang tao, ipinagmamalaki niya ako. Iyon ang kanyang paraan ng papuri.
Pasapit na ikatlong araw, naayos na ako nga aking nga gamit. Kakaunti lamang ang dala ko dahil puro bigat ng damdamin ang iuwi ko. Hinati ako ng tatay ko sa pintuan ng bakuran. Inabot niya sa akin ang isang lalagyan. Ano po ito, te? Sabaw! Ang natirang sabaw na niluto mo, ibigay mo sa biyenan mo. 240 beses siyang nadala rito. Marahil panahon na para tayo naman ang mapadala sa kanya. Naluha ang nga mata ng tatay ko bago siya tumalikod. Kinuha ko ang lalagyan. Napakabigat nito. Paano niya ito nabuhat buwan-buwan? Sumakay ako nga sasakyan pabalik sa siyudad. Wala akong ginawa kundi ang umiyak sa buong biyahe. Dumating ako sa tapat ng tindahan ng maikapito ng gabi. Patay ang ilaw sa karatula. May nakadikit na papel sa pinto, nakasara. Binuksan ko ang pinto, madilim ang paligid, ngunit sa bandang kusina, may narinig akong kumakalanto ng mga pinggan, naglakad ako ng marahan. Sa kaunting liwanag mula sa labas, nakita ko ang aking biyenan. Maisa siyang nahuhugas ng mangkok. Ika-ika siya, pilit itinutukot ang kabilang binti habang ang isang binti ay kinakalatkat niya. Ngunit patuloy pa rin siya sa paglilinis. Pinakmasdan ko ang maliit babaeng ito. Ang babae naging tagapagtanggol at tagapagligtas ng pamilya ko sa loob ng 20 taon nang walang sinasabing anumang salita. Nang maramdaman niyang may tao, lumingon siya. Ang kanyang mukha ay nabalot ni gulat sa isang saglit, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang dating mataray na anyo. Ano bang sasabihin ko sa kanya ngayon? At paano ko may papakita na alam ko na ang lahat ng kanyang isinakripisyo gayong pili pa rin niyang itinatago ang kanyang tunay na damdamin? Nandito ka na pala, sabi niya. Ang boses niya ay tulad ng dati, mataray at parang walang pakialam. Opo, Nay. Gabi na. Kumain ka na ba? Kumain na po. Ako na ang tatapos dito. Pumasok ka na sa loob at mapahinga. Ibinaba ko ang mabigat na lalayan ng sabaw sa ibabaw ni mesa. Tumuno ito ng malakas. Tiningnan ito ng biyenan ko. Kumuno ang kanyang ngunit mabilis ding nawala. Ano iyan? Sabaw po. Sagot ko. Niluto ko. Bakit ka naglutong sabaw? Para po sa inyo ipinadala ang tatay ko. Natigilan siya. Ang kamay niyang may hawak na basahan ay naiwang nakabitin sa hangin. Matagal siyang nakatingin sa lalayan ng sabaw bago siya nagsalita ng mahina. Ano bang naisip ng matandang iyon? Lumapit ako sa kanya. Tiningala ko siya. Napakaliit niya. Mas maliit pa siya sa inaakala ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking katawan at lumuhod sa malamig na sahig ng aming kusina. Ang sahig kung saan siya tumayo sa loob nga 4 na dekada. Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka diyan. Nay, 20 taon ko kayong kinamuhian. Nanigas ang kanyang mukha. Tuwing umaga, nagagali ako sa inyo. Tinatanong ko kung bakit ninyo ako pinapahirapan, kung bakit kahit minsan hindi ninyo ako pinuri, kung bakit hindi ninyo ako pinayagang umuwi sa amin. Pero ang totoo, kayo ang umuwi para sa akin. Umiwas siya ng tingin. Tumingin siya sa madilim na bintana. Ang upa sa bahay, ang pagamutan, ang tagapag-alaga, ang aklat ng impok. Buwan-buwan kayong sumasakay sa sasakyan kahit masakit ang tuhod ninyo. Nagtitipid kayo sa pamasahe. Niluluto ninyo ang sabaw na ito at dinadala ron. Ipinakmamalaki ninyo na ako ang nagluto ng mga ulam. Kahit isang kusing, wala kayong ginastos para sa sarili ninyo. Tama na, sabi niya ng mahina. Tama na iyan. Nay, kinikimkim niyo ang lahat na iyan. Tinawa niya ang pangalan ko. Pangalawang beses pa lamang sa loob ng 20 taon. Maria, nakyusa ang nanay mo. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang biyenan. Wala akong ginawang malaki. Hindi po totoo iyan. Tumaas ang boses ko. Hindi hinihingi sa isang pakiusap ang sumakay ng sasakyan ng 240 beses. Hindi hinihingi sa pakiusap ang huwag gumastos para sa sarili.
Hindi hinihingi sa pakiusap ang magtagungang katotohanan sa loob ng 20 taon. Nangingini na ang kanyang nga labi. Pinipili niya isara ang kanyang bibig ngunit may nga luhang tumakas mula sa kanyang nga mata. Dahan-dahang bumasa ang nga luhang iyon sa kanyang nga kulubot sa pisngi. Nay, hindi po iyon pakiusap. Pagmamahal po iyon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Magaspang at payat. Ang mga kamay na ito ang nakmasa na Miki at nagbuhat ng kaldero. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay ngunit hindi ko binitawan. Salamat po, Nay. Maraming salamat po. Tuluyan nang nawalan ng lakas ang kanyang kamay at sa kauna-unahang pagkakataon niyakap ko siya, nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi siya sanay na niyayakap, ngunit hindi ko siya binitawan. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ko ang paangat ng kanyang nga braso. Dahan-dahan niyang tinapi ang aking laiket 3 beses, tulad ng ginawa ngang nanay ko. Basa na ang balikat ko. Umiyak na siya ng walang tunok. Na magiwalay kami, mabilis niyang pinunasa ang kanyang mukha gamit ang kanyang tapis. Suminga ka nga, sabi niya. Basa na sipon mo ang damit ko. Tumawa ako habang umiyak. May narinig kami nga yabak mula sa labas. Pumasok ang asawa ko. Bakit madilim? Anong nangyayari rito? Bakit kayo umiyak? Hindi kami umiyak, mataray na sagot ng biyenan ko. Tiningnan ako ng asawa ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita ko sa lata, ang sabaw, ang 240 beses na pakbiyahe. Namula ang mga mata ng asawa ko. Lumapit siya sa kanyang ina. Nay, totoo ba iyon? May isa ninyong ginawa iyon sa loob ng 20 taon? Nabukas ng gripo ang biyenan ko. Sinimulan niyang hugasan ang huling mangkok para matakpan ang aming usapan ng tunok ng tubig. Nay, salamat po. Niyakap ng asawa ko ang kanyang ina mula sa likod. Kung hindi dahil sa inyo, paano na ang mga magulang ni Maria? Sana sinabi ninyo sa amin, ginawa ko lang ang dapat gawin. Tapos na iyan. Magmula noong gabing iyon, na bago ang lahat. 1 taon na ang lumipas, 5:00 pa rin ang madaling araw ako gumigising. Ako pa rin ang napapakulong nga sabaw at namamasang na Miki. Ang kaibahan lang ngayon, ako na ang nauna sa kusina. Nakatayo lang sa gilid ang biyenan ko, pinagmamasdan ang ginagawa ko. Wala kang lakas, dagdagan mo pa ang diin, sabi niya. Opo, Nay. Hindi pantay ang hiwa mo sa gulay. Opo, Nay. Ganon pa rin siya kataray, pero gayon, hindi na ako nasasaktan sa mga salita niya. Alam ko na kasi ang ibig sabihin na mga iyon. Kapag sinabi niyang malayo pa ang timpla ko, ibig sabihin ay gusto niyang mas pabutihin ko para mas matuto ako. May bago ring nakapaskil sa pintuan ng aming tindahan. Tuwing unang Sabado ng buwan, sarado kami para sa araw ng pamilya. Nang unang mabasa ito ngang aming masuki, marami ang nagreklamo. Bakit daw kami magsasara tuwing Sabado kung kailan pinakamaraming tao? Sinagot sila ng biyenan ko. Dahil uwian na manugang ko ang pamilya niya. Nagulat ang masuki namin ngunit tumawa ring kalaunan. Ngayong araw na ito, bit ko ang malaking lalagyan ng sabaw. Nakatayo ako sa sakayan ng sasakyan. Katabi ko ang biyenan ko. Akin na iyan, ako na ang makbubuhat, sabi ko. Ikaw na. Hindi na kaya na tuhok ko. Dati, isipin ko na inuutusan na naman niya ako, pero ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit hindi na niya kaya. 20 taon niyang dinala ang bigat na ito para sa akin. Sumakay kami. Naupo siya sa tabi ng bintana. Ipinatong ko ang lalayan ng sabaw sa aking kandungan habang umaandar ang sasakyan. Narinig ko siyang dumaying ng mahina dahil sa kanyang tuhod. Walang salita, ipinatong ko ang aking kamay sa ibabawang kanyang tuhod. Tiningnan niya ang kamay ko pero hindi niya ito inalis. Pagdating namin sa probinsya, naghihintay ang tatay ko sa pintuan. Ang nanay ko ay nakaupo sa sahig na kawayan. Nang makapasok kami sa bakuran, agad na iniabot ng nanay ko ang kanyang kamay. Balia, hinawakan iyon ng biyenan ko. Pumayak ka na naman bala eh.
Kumusta ang mga tuhod mo? Kahit mamatay ako bukas, ayos lang ito. Makatabi silang naupo. Pinanot ko silang dalawa mula sa kusina habang pinapainit ko ang sabaw. 20 taon ko itong hindi nakita. 20 taon nilang itinago ang lihim na pagkakaibigang ito para protektahan ako. Nang magain akong sabaw, tinikman ito nanay ko. Masarap. Ganitong-ganito ang lasa ng sabaw na niluluto mo balae. Tumingin sa akin ang biyenan ko. Ngayong araw, ang manugang ko ang nagluto niyan. Napangiti ang nanay ko, naluluhas siyang tumingin sa akin. Ang laki nga ipinagbago mo, anak. Pabalik sa siyudad, habang nakatingin sa labas ng bintana ang biyenan ko, bigla siyang nasalita ng hindi lumilingon sa akin. Maria. Po, Nay? Matagal siyang hindi sumagot, parang pinaisipan pa niya ang sasabihin, pagkatapos ay mahina siyang bumulong. Pwede na ang timpla mo. 20 taon ngayon ko lamang narinig ang papuring iyon. Pwede na ang timpla mo. Napakikling salita, ngunit napaya ako sa tuwa. Nakita ko ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ng bintana. Bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang ngalabi. Minsan, ang mataong pinakamahirap unawain ay ang mataong may pinakamalalim na pagmamahal. Ang kanilang masalita ay baka matatalim, ngunit ang kanilang magawa ay tahimik na sumasalo sa ating makalungkutan. Nakikita mo ba ang pagmamahal sa likod ng kanilang katahimikan? O patuloy ka rin na bubulak-bulagan tulad ko nun?